Santino, akala mo ba kaya kong mag-alaga ng isang imbalidong asawa habang buhay? Bata pa ako, may karapatan pa naman akong lumigaya. Nabaliwala ang masayang 6 na taong pinagsamahan. Masakit man sa kalooban ay malayang pinalaya ni Santino ang kanyang asawa. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay nagbalik si Lisa. Sa palagay niyo ba, dapat pa itong tanggapin ni Santino? Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang real life story po ang ating matutunghayan ngayon na may pamagat na Till Death Do Us Part. Ayaw magpakilala ng ating kaibigan, kaya itago na lamang natin siya sa pangalang Santino. Ma'am, pwede bang dalhin mo si Lisa doon sa rest house natin? Ikaw na rin ang bahalang mag-alibay kung bakit hindi ako makakasama sa lakad ninyo. At kailangan po andoon na kayo bago maggabi. Mauuna na kami ng dad doon. Dahil sa aking sinabi, nakita ko ang biglang pagniningning ng mga mata ng aking ina. Anak, nahuhulaan ko na ba kung ano ang pinaplano mo? Masaya niyang tanong sa akin, kaya nakangiti akong tumango-tango sabay halik sa kanyang pisngi. Ngunit napaatras ako noong marinig ko ang kanyang paghikbi. Ma'am, bakit? Anong problema? Tanong ko sa kanya na may halong pagtataka. Anak, akala ko naman kasi mamamatay na lamang kami ng daddy mo na hindi man lamang namin nakikita ang aming mga apo. Alam ko anak na magiging mabuting asawa si Lisa. Maswerte tayo na siya ang babaeng napili mong mahalin. Umaagos ang mga luha sa mata na sabi ni Mami. Salamat din po sa inyong pagmamahal kay Lisa na para ninyong tunay na anak, Ma'am. Anak, ikaw ang aming kayamanan. Lahat ng magpapaligaya sa iyo ay kaligayahan din namin. Lahat ng mamahalin mo ay mamahalin rin namin. O siya, kailan ba magaganap ang proposal natin? Napangiti niyang tanong. Sa Thursday na po. Mabuti yung weekdays natin gagawin para hindi siya magtataka kung bakit hindi ako makakasama sa lakad ninyong dalawa. Ma'am, trust me, okay? Pagputol ko sa sasabihin pa sana ng Mami. Han, niyayaya ako ng Mami mo papunta sa inyong rest house on Thursday. Oh, you should go with her. Nabanggit niya nga sa akin yung last night. Bakit ayaw mo naman sumama? Lisa, susunod ako doon, promise. Oh, sige, kung yan ang gusto mo, basta sumunod ka doon ha. Alam mo naman na ayaw kong mapalayo sa iyo, hindi ba? Paglalambing ni Lisa. Habang nagbibiyahe ang Mami at Lisa papunta sa aming rest house, ay panay ang text niya sa akin. Tawang-tawa talaga ako dahil sa sobrang nervyos na ay panay stop nila sa mga gasoline station para lamang umihi. Nervyos na may kasamang excitement dahil malapit nang ikasal ang kanyang paboritong anak. Sinasabi ko lagi na ako ang kanyang paboritong anak dahil nag-iisang anak lang naman kasi ako. At gustong-gusto na kasi nila talaga magkaapo. While kami naman ni Dad at ang aking mga kaibigan ay busy-busy na rin sa aming paghahanda. Noong sinabi ni Mami na malapit na sila ay dali-dali naming tinurn off ang mga ilaw. Tamang-tama naman, pagkaluhod ko ay bumukas ang pintuan ng aming bulwagan. Pagkabukas ng ilaw, ay napasigaw si Lisa noong makitang nakaluhod na ako. Samantalang ang aming mga kasamahan pati ang Mami at Daddy ay tahimik lamang na nakamasid. Santino, ano itong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Lisa. Will you marry me? Tanong ang isinagot ko sa kanyang katanungan. Nang laki ang kanyang mga mata, maya-maya pa ay humagulgol na ito ng iyak. Ngunit katahimikan pa rin ang namamagitan sa aming kapaligiran. Tanging hagulho lamang ni Lisa ang umaalingaw-ngaw. Lisa, will you marry me? Ulit kong tanong.
Yes, of course. I will marry you. Masigabong palakpakan ang sumunod pagkatapos ng matamis na oo ni Lisa. Mabilis kong isinuot ang singsing sabay tayo. Inaamin ko na mas mainit ang mga halik na ibinigay ko kay Lisa, na maalab naman niya itong tinanggap na parabang walang mga taong nakapaligid sa amin. Tama na yan, tama na yan. Bigla naming narinig ang masayang tinig ng aking mami, kaya biglang natapos ang matamis naming halikan. Gusto ko magpakasal kayo kaagad, tutal naman ay matagal na rin naman kayong magkasintahan. Sabi ng mami. Sweetheart, pabayaan mo na silang mag-decide, buhay nila yan. Sabat ng aking ama, ngunit talagang nagpupumilit ang aking ina. Aba mahal, kung hahayaan lang natin sila mag-decide, nako, baka naman aabutin ulit yan ng 6 years bago sila magpakasal. Paano natin makikita ang ating mga apo? Mom, okay na po. Tita, sabat ni Lisa na pinamulahan ng kanyang mga pisngi sa hiya. Oo, Lisa, gusto ko, mami na ang itawag mo sa akin. Pamimilit ng mami, kaya 3 weeks lamang ay naikasal na kaagad kami ni Lisa. Simple lang ang naging kasalan, mga malalapit lamang na mga kaibigan at kamag-anak ang imbitado. Tanging tiyahin lamang ni Lisa ang kanyang kilala na sobra rin naman ang saya dahil naikasal na ang kanyang pamangkin. Masaya ang aming pag-iisang dibdib. Ngunit, on our way to our honeymoon, ay hindi ko inasahang ito ang babago ng 6 na taong pinagsamahan namin ni Lisa. Malaking truck ang dumali sa aming sasakyan na umabot ng 3 oras bago ako nakuha sa loob ng nakatihaya naming sasakyan. Bago ako nawala ng malay, ay unti-unting naglaho sa aking pangdinig ang sigaw ni Lisa. Halos 2 buwan ako sa ICU. Pinutol na rin nila ang aking kanang paa dahil hindi na ito kayang sagipin pa. Umabot rin ng 7 buwan ang aking pag-stay sa hospital. Dahil bukod sa aking paa ay basag din ang aking spine. Sa mga panahong ito ay unti-unti nang nababawasan ang pagdalaw ni Lisa sa akin, na hindi rin naman lingid sa obserbasyon ng aking mga magulang. Ngunit binibigyan ko pa rin ng dispensa ang aking asawa. Lagi kong sinasabi sa aking mga magulang na busy ito dahil bagong promote sa kanyang kumpanya. Ngunit isang araw, Love, wag ka sanang magagalit ha, maitatanong lang ako sa'yo. Mahinahon kong sabi, ngunit nakakapasong titig ang ibinato niya sa akin. Pwede ba, Santino? Akala mo ba, hindi ko nararamdaman na pinagdududahan mo na ako? Wala akong ginagawang mali at hindi kita niloloko? Tugon niya. Love, hindi naman yan ang itatanong ko sa'yo. At please naman, huwag kang mag-isip na pinagdududahan kita. Hindi ba lagi naman ako nagpapasalamat sa tuwing dinadalaw mo ako dito? So, ano ngayon ang itatanong mo sa akin? Bakit kailangan mo pang sabihin na wag akong magagalit? Alam ko kasi na busy ka, itatanong ko lang sana kung naayos mo na ba ang papilis ng bahay natin at yung bank natin. Hoy, mister, wag mo kong questionin sa bank natin ha. Baka nakalimutan mo kung gaano ka nakatagal dito sa hospital. Lahat ng gastusin sa bahay, bayarin dito sa hospital. Mga gamot mo. Biglang napakunot ang aking mga noo dahil sa mga pangungwenta ni Lisa. Bayaran dito sa hospital, gastusin sa bahay? Diba, sagot naman lahat ng insurance ang lahat ng gastusin dito sa hospital? Santino, huwag mo nang dagdagan ang paghihirap ko ha. Hirap na nga ako sa pag-aalaga sa'yo. Tapos, kukwestiyonin mo pa talaga ako ng kung ano-ano? Love, hindi naman. Sige na nga, huwag ka nang magalit. Pagpasensyahan mo na ako.
pakiusap ko sa nanggagalaiti kong asawa. Ngunit matalas lamang na tingin ang ibinato niya sa akin, sabay hablot ng kanyang bag. Umalis ito nang walang paalam at pabalibag pa ang pagsara ng pintuan. Ilang saglit lamang ay muli kong naramdaman ang pagbukas ng pintuan. Iho? Malungkot ang tinig ng aking mami, kaya napabuntong hininga ko dahil akala ko nagbago ang isipan ni Lisa at binalikan ako para mag-sorry. Ganoon kasi yun noon. Sa tuwing nilalayasan ako kapag may kinaiinisan sa akin, ay bumabalik naman kaagad ito at nagsosorry. Sobrang lambing ni Lisa noon, lalo na kapag nagkatampuhan kami na alam naman niyang siya ang may mali. Kaya sobra siyang napamahal sa akin. Anak, nakasalubong namin si Lisa. Binati ko siya ngunit hindi man lamang kami tiningnan ng daddy mo. Nag-away ba kayo? Hindi po ma'am, kunting hindi lamang po pagkakaunawaan. Nagtataka lang kasi ako. Never naman kasi kaming binastos ni Lisa, kaya pakiramdam ko tuloy ngayon, hindi niya na kami nire-respeto. Darling, intindihin na lamang natin si Lisa. Hindi madali itong kanyang pinagdadaanan. Palubag loob ng daddy dahil alam naman naming parehong may galit ng nararamdaman ang mami kay Lisa. Sandali nga Romeo, siya lang ba ang may pinagdadaanan? Aba, anak natin ang nakaratay dito sa hospital. Asawa lang siya at mga magulang tayo. May sasakit pa ba sa pinagdadaanan natin? Ma'am, sambit ko na nagpatahimik sa panggigigil ng aking ina. Ilang araw, ilang linggo at umabot pa ng buwan na hindi na nagpakita si Lisa sa akin. Kaya gumawa na ako ng paraan. Tinawagan ko ang aming common friend para papuntahin si Lisa sa akin. Hindi na kasi nito sinasagot ang aking mga tawag. Isang hapon, mahinang katok sa pintuan ang aking narinig. Pasok! Sabi ko, nakita ko ang pagpasok ni Lisa. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit napansin kong lalong gumaganda ang aking asawa. Kaya naman malaki ang ngiti na aking ibinigay sa kanya noong magtama ang aming mga mata. Salamat sa pagdalaw, love. Sabi ko, ngunit isang brown envelope ang kanyang inihagis sa akin. Ano to? Mahina kong tanong. Bakit hindi mo tingnan nang malaman mo kung ano yan? Walang gana niyang tugon, kaya napangiti ako. Naku love, pinapatrailed mo naman ako. Pwede mo naman sabihin. Seryoso ako sa aking sinabi dahil kilala ko si Lisa. Sa tuwing may sorpresa siya sa akin, ay kunwang galit ito or malamig ang pakikitungo sa akin. Ngunit isang magandang balita lagi ang kapalit ng kanyang malamig na pakikitungo sa akin. Pero this time ay para akong binuhusan ng isang timbang tubig na may kasamang ice. Lisa, ano ito? Akala ko nagpapalamig ka lang. Alam ko naman kasi na hindi madali ang iyong pinagdadaanan dahil sa kalagayan ko. Pero sana naman maisip mo na kung nahihirapan ka, hindi kaya mas nahihirapan ako dahil ako ang nakalatay dito at ako ang nawala ng paa, ako ang hindi na makakalakad at ako ang maiimbalido habang buhay? Exactly, Santino. Hindi ka na makakalakad pa. Napakasakit isipin na ang aking asawa ay imbalido na habang buhay. Bata pa ako, ayokong makulong kasama mo. Gusto ko ng normal na pamumuhay, normal na pamilya na makakalaro ng aking mga anak ang kanilang ama. Sa'yo, hindi mangyayari yun. Paano ako bibigyan ng anak kung ganyan naman ang kalagayan mo? At kung sakali man magkakaanak tayo, kaya mo bang makipaglaro sa kanila ng basketball? Love, may paraan naman. Magkakalegislative ako. Paano nga kung hindi ka na gumaling? Habang buhay kita papasanin? Bigla akong napaisip sa tanong na iyon ni Lisa. Ngunit madali rin naman akong nakahanap ng pananalita. Love, sumampa tayo hindi ba? Sumampa tayo na till death do us part, hindi ba?
Hindi pa ako patay, so ibig sabihin, habang buhay ako ay may pag-asa pang maayos at matupad ang ating mga pangarap. Oo, buhay ka pa, Santino, pero ang damdamin ko sa'yo ay namamatay na. Pakiramdam ko ay nabingi ako sa sinabing iyon ni Lisa. Napalunok ako ng laway dahil sa totoo lang, hindi ko kayang magalit sa aking asawa. Naiintindihan ko siya. Tama nga naman, paano ko siya bibigyan ng anak kung ganito ang aking kalagayan? At kung sakali nga namang magkaanak kami, paano ako makipaglaro sa anak ko? Kaya kinuha ko na lamang ang papilis. May ballpen ka ba dyan? Tanong ko sa kanya na mabilis naman siyang nakapag-abot sa akin. Tahimik kong pinirmahan ang mga papilis na iyon at ibinalik sa kanya. Napasulyap si Lisa sa akin. Hindi ko alam kung nahihiya o naaawa ba siya sa akin. Lisa, mahal na mahal kita. Kaya palalayain kita, sana lang ay matagpuan mo ang kaligayahan na sa tingin mong hindi ko na maibibigay sa'yo. Sige na, umalis ka na baga magbago pa ang aking isipan at magmamakaawa pa ako sa iyo. Umalis si Lisa na hindi man lang ako tiningnan. Anak, mabuti na rin na pinakawalan mo na siya, kaysa naman pareho kayong mahihirapan. Sigurado ako, anak, may makikilala ka pang mas mabuti kaysa kay Lisa. Ang mami ko talaga ay laging nagpapakita ng giliw at liwanag sa gitna ng kadiliman. Anak, sa palagay ko ay kailangan mo nang maglakad-lakad sa labas. Ako ang bahalang magtulak niyang wheelchair mo. Ma'am, hindi ka na bata para itulak mo ang wheelchair na sakay ako. Ikaw naman, nakakasama ka naman ng loob. Ikaw pa naman ang kaisa-isa kong anak. Nakita ko ang pagtatampo ng aking ina kaya sabi ko na lang, sige ma'am, sa linggo na lang kasi hindi masyadong matao doon sa garden. I love you, mommy. And thank you so much for everything. Noong araw na iyon ay minungkahi ko na rin na umuwi na. Total naman ay kaya ko nang mag-transfer from bed to wheelchair. Sige anak, walang problema. Pero dapat kukuha tayo ng personal mong therapist. Wala na akong nagawa kung hindi ang mag-agree sa suhestyon ng aking ina. At 3 buwan ang lumipas bago ko namalaya na isang napakagandang dilag pala ang na-hired ng aking mommy as my personal therapist. Bukod sa napakaganda, ay alam kong mabait rin siya. Itago na lamang natin siya sa pangalang Pamela. Kahit kailan ay hindi siya pumalya sa aming therapist session. Minsan ay siya pa ang nagluluto ng aking pagkain sa tuwing wala ang aking mga magulang dahil nga sa aking kalagayan. Pam, bakit ang bait-bait mo naman sa akin? Tanong ko sa kanya. Bakit? Masama ba maging mabait? Nakangiti niyang tugon sa akin. Tinitigan ko siya ng mabuti. Grabe, biglang pumitlag ang aking puso. Kasabay noon ay narinig ko ang sobrang lakas ng pagdagundong nito. Napahawak pa nga ako sa aking dibdib at napapikit. Naramdaman ko na lamang ang paghawak ni Pam sa aking kamay na nakapatong sa aking dibdib at mainit na labi na dumampi sa aking mga labi. Naitulak ko si Pam ng bahagya sa takot. Santino, patawarin mo ko. Hindi ko na talaga kaya pang pigilin ang aking sarili na ibigin ka. Hindi naman ito love at first sight ang aking nararamdaman. Na-develop lang talaga. Na-develop? O naaawa ka lang talaga sa akin dahil sa aking kalagayan? Tugon ko sa mga sinabi ni Pam. Napabuntong hininga siya ng malalim at napaluha siyang nagsalita. Ano ba ang kaibahan ng awa at pag-ibig, Santino? Alam kong takot kang buksan niyang puso mo, pero alam ko rin na hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Bakit hindi mo subukan itong pagmamahal ko sa iyo? Anong mapapala mo sa imbalido na kagaya ko? Wala akong kayang maibigay sa iyo. Paano ka liligaya sa piling ko na kung ako mismo ay hindi ko kayang alagaan ang aking sarili? Oh, di ako muna ang mag-aalaga sa iyo
habang hindi mo pa kayang alagaan yung sarili mo. Basta, ipangako mo lang sa akin na tutulungan mo akong alagaan ka para ikaw naman ang mag-aalaga sa akin at sa ating mga anak pagdating ng panahon. Muli akong napaatras sa salitang anak. Tulad nga ng sabi ni Lisa, paano ako magkakaanak? At kung sakali ngang magkaanak ako, paano ako makipaglaro sa kanila? Alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon, Santino. Bata ka pa, may paraan pa para makalakad ka. Kailangan lang natin trabahuhin na bumalik ang iyong lakas at paghilumin yung mga sugat dito sa iyong katawan. Nakangiting sabi ni Pam. Pati ba sugat ng puso ko kaya mong paghilumin? Santino, tutulong lang ako na paghilumin yung mga sugat mo dyan sa puso mo. Pero ikaw dapat ang trumabaho dyan. Ilang araw ay napansin ng aking ina ang aking pagbabago sa aking anyo. Anak, pagbigyan mo ng lumigaya yung puso mo. Alam ko, mahal ka ni Pam. Matagal ko nang napapansin na kakaiba ang mga titig niya sa'yo. At yung pag-alaga niya sa'yo, remarkable. Mom, alam ko anak. Sabi ko nga, kaligayahan namin ng daddy mo kung ano ang magpapaligaya sa'yo. Bakit hindi mo subukang umibig muli? Sabi ng mami ko, sabay haplo sa aking pisngi. Sa totoo lang, simula noong aminin ni Pam ang kanyang nararamdaman sa akin, ay diyahin na ako sa tuwing pinaghahanda niya ako ng aking kakailanganin sa aking pangpaligo. Huwag mo na akong alalahanin, kaya ko na ang aking sarili. Sabi ko sa kanya, ngayon mo pa ba naman ako pagbabawalang asikasuhin ka? Kung tutuusin, wala ka naman nang maitatago sa akin. Lahat nakita ko na, kaya hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Wow, napahiya talaga ako sa sinabing iyon ni Pam, kaya nakipagkibit balikat na lamang ako. Simula noon ay laging masaya ng muli ang aking puso. At 3 buwan lamang ang nakalipas ay niyaya niya na akong magpakasal. Opo, tama po ang inyong narinig. Si Pam ang nagyayaya sa akin na magpakasal. Sandali lang, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sandali lang ha. Kailangan mong pag-isipan itong inaalok mong kasal sa akin. Ayokong pagtawanan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sabi ko, Santino, halos 1 taon na tayong magkakilala. Sa palagay mo ba, hindi ko ito pinag-iisipan? At isa pa, hindi naman nakasalalay ang aking kaligayahan sa mga taong nakapaligid sa akin. Ikaw ang kaligayahan ko at kaligayahan kong makasama ka sa habang buhay. Maluha-luhang sabi ni Pam. Baka kasi naawa ka lang sa akin. Napayuko kong sabi, ngunit hinawakan ni Pam ang aking baba at inangat niya ang aking mukha. Santino, tumingin ka nga sa akin. Tingnan mo itong aking mga mata at titigan mo ng mabuti. At sabihin mo sa akin kung awa lang ba ang nakikita mo. Sa totoo lang, nakikita ko talaga kung gaano ako kamahal ni Pam. Pero nakita ko rin kasi noon kung gaano ako kamahal ni Lisa. Pero ano ang nangyari? Nawala rin naman ang pagmamahal na iyon. Natatakot ako na kapag buksan ko ang aking puso sa pagmamahal ni Pam, paano kung magsawa at mapagod siya dahil sa aking kalagayan? Ngunit ibang klase talaga si Pam. Parang nakikita niya kung ano ang laman ng aking isipan. Huwag kang matakot, Santino. Pakakasalan kita na nakaupo rin ako sa wheelchair para patas tayo. Wala nang makapagbabago pa ng pagmamahal ko sa iyo. Tatanda tayo ng nagtutulak ng wheelchair ng isa't isa. Nakangiting sabi ni Pam. Simula noon ay tinulungan niya na ako na bumalik sa aming kumpanya. Kadalasan ay work at home ako. Maniwala man po kayo o hindi ay sobrang nag-boom ang aming negosyo. Malaki rin ang tuwa ng aming mga magulang. Dahil kay Pam, bumalik ang aking sigla at inspirado akong magtrabaho bawat araw. Ngunit 1 buwan bago ang kasal namin, habang masaya kami na naghahaponan
kasama ang aking mga magulang ay biglang tumunog ang doorbell. Si Pam ang tumayo upang tingnan kung sino ang aming panauhin. "Yes?" sabi ni Pam sa taong kanyang pinagbuksan ng pintuan. "Hi! Andyan ba si Santino?" Dahil sa tinig ng aming narinig ay biglang nagkatinginan kami ng aking mommy at daddy dahil kilalang kilala namin kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. "Pwede ko bang malaman kung sino ang kanyang panauhin?" tanong ni Pam. "Ako si Lisa, asawa niya." Palipat-lipat ang aking mga mata sa aking mga magulang. Parehong walang salita ang nais na lumabas. Ngunit ako ay pinagpapawisan ng malamig. Pakiramdam ko ay nanigas ang aking buong katawan. "Sure, halika, pasok ka," aya ni Pam. "Sandali, sino ka?" "Ako si Pam, halika, andoon sila sa lamisa, naghahapunan." Aya ulit ni Lisa. Pakiramdam ko ang bilis ng pangyayari. Isang kisap mata ay nasa harapan na namin si Lisa. "Hi Mom, hi Dad," bati ni Lisa sabay halik sa aking mga magulang bago ito lumapit sa akin, katulad ng dati niyang ginagawa for 6 years. "Hi babe, na-miss mo ba ako? Miss na talaga kita," masayang sabi ni Lisa sabay halik sa aking labi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin pero hindi ako makagalaw. Ngunit nasulyapan ko ang pagdaop ng mga labi ni Pam noong halikan ako ni Lisa. Narinig ko na lamang na nagsalita na ang mami ko. "Kamusta ka na Lisa? Ano ang nagdala sa'yo dito sa aming pamamahay?" "Na-miss ko na po kasi kayo, Mami, at syempre, na miss ko na po talaga itong aking asawa." "Asawa? Lisa, baka nakalimutan mong wala ng bisa ang kasal ninyo ni Santino." Madiin ang tinig ng daddy ko. "Dad, pwede naman po kaming magpakasal ulit ni Santino. Na-realize ko po kasi na hindi ko pala kayang mabuhay nang hindi siya kasama." "Iha, paano yan? Nakita mo naman nakaupo pa rin yung anak ko dyan sa wheelchair, hindi ba? Wala ang isang paa kaya hindi na makakalakad pa." "Ay, okay lang po yan Mami. Ako na po ang magiging paa ni Santi. Ayoko na pong mapawalay sa kanya." Excuse me po, kailangan ko na po palang umalis. Mayroon pa kasi akong isang kliyenteng nag-aantay sa akin. Sige po, mauna na po ako. Umalis si Pam nang hindi man lang ako nakagalaw at nakaimik. "Bye! Thank you for taking good care of my husband." Malambing na sabi ni Lisa. Nakita kong tumayo na rin ang daddy at mami upang ihatid si Pam sa pintuan. "Babe, hindi ka makapaniwala na babalikan kita, ano?" Ako man ay hindi ko makapaniwala na ikaw pa rin talaga ang hinahanap ko. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakadalaw ha. Iniisip ko kasi kung mabuti bang babalikan pa kita. Pero ito talaga ang utos ng aking puso kaya dinala ako dito ng aking mga paa. Sabi ni Lisa, sabay halik ulit sa aking mga labi. This time, mainit ang halik niya sa akin. Hindi ko alam kung nagustuhan ko ba ang halik niya o namimiss ko talaga siya kaya nadala ako sa kanyang mga halik. Iyon hanggang sa marinig ko ang pagtawag pansin ng mami. "Santino, kailangan mo nang magpahinga. Lisa, kailangan mo na rin umuwi dahil magpapahinga na rin kaming mag-asawa." Sabi ng mami. "Mom, sige po, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala dito sa aking asawa. Baka dito na rin po ako matulog. Namimiss ko na rin po ito ng sobra-sobra eh." Sabi ni Lisa na para bang hindi niya ako iniwanan dahil sa aking kalagayan. "Talaga? Alam mo ba kung paano ilipat si Santino sa kanyang kama mula dyan sa wheelchair niya?" Medyo galit ang tono na tanong ng daddy. Si daddy ay mas nagpakita ng galit kay Lisa kaysa kay mami. "Dad, siguro naman by now ay kaya na ni Santinong lumipat sa kanyang kama mula dyan sa kanyang wheelchair."
Hindi ko alam kung sadyang ginagalit ni Lisa ang aking daddy o talagang nag-aanga-angahan lamang ito. By now, get out of my house. Wala kang alam kung ano ang dinanas ng anak ko. Nababalik ka dito na parang walang nangyayari? Napaatras sa gulat si Lisa dahil sa inasal ng daddy ko. Noon kasi ay ang daddy ang nagbibigay ng husto sa kanya. Sige na Lisa, umalis ka na. Bumalik ka na lamang sa ibang panahon. Sabi naman ng mami ko. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Pam. Inalagaan niya ako na parang walang nangyari. Ni hindi nga ito nagtanong tungkol sa pagbabalik ni Lisa. Kung sa bagay, alam niya naman kung ano ang nangyari sa amin ni Lisa. Kaya siguro kampante siya. Ngunit ako ang naging problema. Naguguluhan ako. Aaminin kong hindi naman basta-basta mawawala ang 6 na taong pagmamahal. Hindi ko rin naman siya masisisi. Nauunawaan ko kung bakit niya ako iniwan. Isang araw. Pam, umalis ka na. Ako na ang bahala sa asawa ko. Tinig ni Lisa mula sa aming pintuan. I'm sorry, hindi ko siya pwedeng iwanan hanggat hindi dumarating ang kanyang mga magulang. Come on, Pam. Hindi na bata yang si Santino para mapahama kapag iniwanan ng kanyang yaya sa kanyang pamilya. Excuse me, parang bata? Nakita mo ba kung ano ang kalagayan niya? At sinong pamilya ba ang pwede kong pagkatiwalaan sa kanya? Ikaw? Kaano-ano mo nga ba si Santino? Asawa? Di ba iniwanan mo na siya? So, paano ko siya ngayon ipagkakatiwala sa'yo? Paano? Kung mapagod ka o mabored ka na wala pa ang kanyang mga magulang, hindi mo ba siya iiwanan? Asawa ako? Talaga? Asawa? Sa pagkakaalam ko, ay ikaw mismo ang naglakad ng papilis para mapawalang bisa ang kasal ninyo, hindi ba? And for your information, in 3 weeks, ikakasal na kami kaya kung maaari lang, huwag ka nang umepal, pwede? Akma nang sasampalin ni Lisa si Pam kaya biglang lumabas ang tinig sa aking bibig. Lisa, please, umalis ka na. Santi, hindi mo na ba ako mahal? Pagpapaawang tanong ni Lisa, hindi ko ito masagot. Ang tangi ko lamang nasabi ay ang umalis ka na. Pagkaalis ni Lisa ay umupo si Pam sa aking harapan. Santino, kaya kitang ipaglaban. Sabihin mo sa akin kung mahal mo ko. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng layang mamili. Meron ka pang 3 weeks para mag-isip-isip. Kung sakaling pipiliin mo siya, siguradong masasaktan ako pero hindi kita pipigilan. Sabi ni Pam, napansin naman ng mami at daddy ko na hindi na kami kasing saya ni Pam simula noong dumating si Lisa. Oo, araw-araw pa rin akong inaalagaan ni Pam. Samantalang ang mami at daddy ko ay patuloy na pinaghahanda ang kasal namin ni Pam. Isang gabi, kinausap ako ng aking mga magulang. Santino, wala sa tagal at iksi ng isang relasyon para malaman mo kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa atin. May 2 linggo pa pero gusto namin ng daddy mo. Ngayon ka na magdesisyon kung sino kina Pamela at Lisa. Ayokong nahihirapan si Pam, ngunit ayaw naman naming hadlagan kung si Lisa talaga ang pipiliin mo. Sabi ng mami, mahal ka namin anak, kaya igagalang namin ang magiging desisyon mo. Sabi naman ng daddy, Mom, Dad, pwede niyo po bang tawagan si Uncle Victor na pumunta dito sa bahay bukas ng 9 a.m.? Nagkatinginan ang aking mga magulang noong marinig nila ang aking kahilingan. Bakit nais kong papuntahin ang aking tiyuhing judge? Kaya nagpaliwanag ako kaagad. Gusto ko po kasi maikasal kaagad kami ni Lisa bukas na bukas din. Pakitawagan na rin po si Auntie Cecil at Uncle Mike para may witness. Walang kaabog-abog, mabilis pa sa sikat ng araw ang aking mga magulang. Nagkanya-kanya na sila ng layo sa akin para tawagan ang mga taong aking kailangan.
Para bago dumating si Lisa, hindi niya nasabihing asawa niya ako dahil asawa na ako ni Pam. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Iniisip ko, paano kung hindi dumating ng maaga si Pam? Kaya naisip kong i-text ito ngunit hindi nag-reply. Tinawagan ko ngunit hindi sumagot. Kinabukasan, saktong 9 AM ay nagdatingan na ang aming mga panauhin. Ngunit si Pam ay wala pa. Nauna pa ngang dumating si Lisa. Oh, may party? Hi, Uncle Victor, Auntie Cecil and Uncle Mike. Wow, hindi ko naman akalain na na-miss nyo rin po pala ako. Nagtaka ang aming mga panauhin noong makita si Lisa, lalo na ang pananalita nito. Miss na miss ko na rin po kayo. Ikinagagalak ko pong makita po kayo ulit. Sabi ulit ni Lisa at isa-isang hinalikan ang aking mga tiyuhin at tiyahin. Bandang tanghali ay napalingon kaming lahat noong magbukas ang pintuan. Si Pam ang pumasok at medyo nagtaka pa ako dahil nakasuot ito ng bestida. Nakita ko rin ang malaking ngiti ng aking ina na sumalubong sa kanya. Oh well, andito na ang ating hinihintay. Umpisahan na natin ang seremonya dahil nagugutom na itong si Cecilia. Pangbubuli ng daddy sa kanyang nag-iisang babaeng kapatid. Samantalang si Lisa ay hindi nito maipinta ang kanyang pagmumukha sa gulat. Ano to, babe? Dad, anong seremonyas po ba? Tanong nito. Lisa, kasal namin ni Pam ngayon. Hindi na kasi ako makapag-antay. Gusto ko na siya maging asawa. Kitang-kita ang biglang pagkawala ng dugo sa mukha ni Lisa. Akala ko nga ay himatayin ito. Ngunit mabilis siyang nakatayo mula sa kanyang kinauupuan. No! You're joking, Santino! Bakit naman siya ang pakakasalan mo? Hindi mo na ba ako mahal? Matagal nang nawala ang aking pagmamahal sa iyo, Lisa. Si Pam, siya ang babaeng nagmamay-ari nitong aking puso at siya ang babaeng pinakamamahal ko ngayon at habang buhay. Parang lasing na tinungo ni Lisa ang pintuan. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano siya nakapagmaneho paalis ng bahay. Ngunit wala na akong pakialam. Ang nais ko lang talaga na makasal na ako kay Pam. Masaya ang munting seremonya ng aming kasalan. Mga komedyante kasi ang aking mga tiyuhin, lalo na si Auntie Cecil. Alam ko rin na napaligaya ko ng sobra-sobra si Pam noong mga sandaling iyon. Gabi na noong nagsiuwian ang aming mga bisita. Pero si Pam hindi na nakauwi dahil ako na ang kanyang tahanan. At habang nasa kwarto kami, Love, kanina, parang nag-aalala talaga ako eh. Akala ko na hindi mo na ako babalikan. Bakit mo naman naisip yun? Paano naman, hindi ka naman tinatanghali ng dating kahit nga noong wala pa tayong relasyon ay kung minsan nga wala pang 8:00 andito ka na. Himig pagtatampo kong sabi. Ang mami mo ang nagsabi sa akin na wag daw ako pumasok hanggat hindi dumadating si Lisa. Ay nako, itong si mami talaga. Laging may pasabog. Pero tika, maagang dumating si Lisa. Bakit halos tanghali ka nang pumasok dito sa bahay? Nagtataka kong tanong. Binigyan ko lang ng pagkakataon na makapag-moment si Lisa. Iniisip ko kasi sa ganoon man lang na paraan ay maipamukha ko sa kanya na ako na ang nagwagi sa puso mo. Pero alam mo, sa totoo lang, nakukonsensya talaga ako sa aking ginawa. Baka kasi ano ang gawin ni Lisa dahil sa kanyang nasaksihan. Kilala ko si Lisa. Hindi yun gagawa ng ikakasira niya. Unang-una, siya naman ang nang-iwan sa akin. Hindi naman ako parang laruan na hindi gagalaw na pwede niyang babalikan kahit anong oras niyang gusto. Balik nga pala tayo sa tanong ko kanina. Paano mo nalaman na ikakasal tayo? Sinabi sa akin ng mami mo.
Kaya nga sinabi niya sa akin na antayin kong dumating si Lisa. Gusto ng mami mo na malaman ni Lisa na ako ang asawang pinili mo. Anyway, hindi na ba natin itutuloy ang kasal natin in 2 weeks? Tuloy pa rin syempre. Gusto ko lang kasi na wag ka nang mag-alala. Gusto na kita laging makasama sa lahat ng oras. Naikasal nga din kami ni Pam sa simbahan. Binunggahan ko na tanda ng aking pagmamahal at appreciation sa kanya. Nakalakad na rin ako gamit ng prosthetic leg. Nagkaanak rin kami ng babae at lalaki. Hindi man ako nakakapaglaro sa mga anak ko katulad ng mga normal na ama, ay sinikap ko naman na maibigay sa kanila ang the best. Sa ngayon ay may kanya-kanya na rin silang mga pamilya. Pinatayuan ko na sila ng bahay dito sa farm. Gusto ko kasi malapit lamang sila sa akin. At isa pa na aking pinagpapasalamat sa buhay dahil hindi naging big deal sa aking mga manugang ang aking kalagayan. Kaya masasabi kong swerte kaming mag-asawa sa kanila. Sa ngayon, dahil sa matatanda na kami ni Pam, ang aming trabaho ay ang mag-alaga at makipaglaro sa aming mga apo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay may nakuha kayong aral mula sa kwento ng buhay ko. Ito po si Santino. Tunay ngang hindi natin masasabi na kilala na natin ang isang tao dahil sa matagal na natin silang nakasama. Hindi po ba? Mantakin nga po natin, hindi nga umobra ang salitang Till Death Do Us Part sa kaso nina Santino at Lisa. At tama din talaga ang kasabihan na habang buhay ay may pag-asa. Hindi naman porket nawala ang taong iyong iniibig ay matatapos na rin ang iyong mundo dahil siguradong meron pa ring taong nakalaan para sa iyo. Ika nga, kapag ayaw na ng isang tao sa iyo ay wag mo nang ipagpilitan pa ang iyong sarili dahil malamang may dahilan yan kung bakit inaalis ng Panginoon ang mga taong iyon sa ating buhay. Ibig sabihin, darating pa lang ang the best. Kaya doon sa mga bigo na nakikinig ng kwentong ito, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Darating pa lang ang regalo sa iyo ni Lord. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at doon po sa hindi ko pa subscribers, please subscribe na po kayo, like at share at paki-comment nyo na rin po kung ano ang palagay ninyo dito sa kwento ng buhay ni Santino.